Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jason De Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yabet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Wangers pati sa mga gumawa ng manhwa na ito. Shoutout po sa iyo Idol Seski. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Idol Harold pati sa dalawa mo nakasamahan sa work na makulit paglasing na sila Emerson Rayala at si Japet de la Cruz ng Hagunoy, Bulacan. Shoutout po sa iyo Idol Lowell Ignacio pati sa Ignacio family pati sa asawa mo na si Sheen Ignacio. Shoutout po sa iyo Idol Rems Pag-ala. Shoutout po sa iyo Idol Marisa Manaot at sa Tindok family. Shoutout po sa iyo Idol Rayber TV at sa Banyo family ng Agusan del Sur. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. At shoutout po sa iyo Idol SZR pati sa asawa mo na buang na si Maria Cristina Bolo na mahal mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, ilang araw bago ang labanan kay Mamoru Miyamoto, iniabot ni Bong De-ala ang libro na 10 Weapon Demo Style kay Yuseong. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung bakit na kay Bong De-ala ang libro na ito. Ayon naman kay Bong De-ala na nakita niya ito sa drawer ng kwarto ni Yuseong. Naalala na ni Yuseong na iniwan niya ang libro na ito bago pa siya umalis para sa mission. Kung dinala ba ni Bong De-ala ang libro na ito dito para lang ibigay sa kanya. Sa isip-isip ni Yuseong na mas ligtas sana ang libro na ito kung itatago niya ito sa kanyang storage, ngunit matagal-tagal na din hindi niya naaayos ang storage niya, baka mahirapan pa siyang mahanap ito sa sobrang gulo ng storage niya. Kaya tinanong ni Yuseong kung bakit pumunta pa si Bong De-ala dito sa Zhejiang para lamang ibigay ang libro na ito sa kanya. Natahimik naman saglit si Bong De-ala sa tanong ni Yuseong, hanggang sa nakangiti na sinabi nito na ang daming pumasok sa isip niya nung sinabi ni Yuseong sa kanya ang patungkol sa kalaban na kinakalaban nito. Napapaisip na rin siya kung may paraan ba para mabilis siyang lumakas sapagkat gusto niyang maging kasing lakas ni Yuseong. Ayon naman sa ating bida na yun pala ang dahilan ni Bong De-ala kung bakit hawak nito ang libro ng 10 Weapon Demon. Ngunit ang pagbabasa ng libro na ito ay hindi naman agara na magbibigay ng lakas para kay Bong De-ala. Siya mismo ay nagsanay hanggang sa ang mga kamay niya ay dumyugo na habang binabasa ang libro. Sinabi naman ni Bong De-ala na alam niya ang patungkol doon. May kasabihan nga na ang karanasan ay gumagawa ng isang mundo ng isang pagkakaiba. At saka hindi niya pa naman kaya basahin ang libro na ito. Natahimik si Yuseong nang marinig yon. Sa isip-isip niya na para sa mga tulad ni Bong De-ala na ang pagbabasa lang ang kanilang paraan para lumakas, sigurado siyang nakakaramdam ito ng maraming pressure sa loob-loob nito. Walang nagmamay-ari ng kaalaman. Ayaw niyang magtago ng sekreto tulad ng ginagawa ng 9 sects o kaya ng 5 noble houses. At saka baka nahanap niya ang libro na ito at siya lang ang pwede na makabasa nito. Ngunit ang libro na ito ay pagmamay-ari ng Million Book Athenaeum. Sinabihan ni Yuseong na hindi niya muna kukunin ang libro. Hahayaan niya muna na si Bong De-ala ang humawak nito at ibalik na lang sa kanya kapag tapos na siyang gamitin ang libro. Palagi nitong nagagawang maunawaan kahit ang pinakamahirap na mga libro, kaya sigurado siyang kaya din ni Bong De-ala na maunawaan ang libro na ito. Masaya naman na nagpapasalamat si Bong De-ala. Ayon pa sa kanya na ibabalik na lang niya ang libro kapag nagawa na niyang mabasa ito. Sa totoo lang ay nakaisip na siya ng paraan paano niya maunawaan ang libro na ito kamakailan lang. Kung gusto ba ni Yuseong marinig kung paano niya gagawin yon. Nagulat na lang si Yuseong nang malaman na may paraan na pala si Bong De-ala kung paano babasahin ang libro. Nakangiti na sinang ayon na naman ito ni Bong De-ala. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung paano nito gagawin iyon. Ayon naman kay Bong De-ala na sa pamamagitan ng 10,000 taon na arachna, napapataas na lang ang kilay ni Yuseong at hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Bong De-ala. Kaya sinabi niya na kung ang arachna ba ang tinutukoy nito, ngunit ang isang iyon ay patay na. Ayon naman kay Bong De-ala na hindi namamatay ang arachna, kaya base sa pangalan nito na 10,000 taon na arachna, ito ay nasa napakatagal na panahon. Sinabi naman ni Yuseong na ang pangalan ay pangalan lamang, walang patunay na kaya nitong mabuhay ng ganoon katagal. Dagdag pa,
kinumpirma nila ang pagkamatay nito, nabubulok na ang katawan nito. Ayon naman kay Bong De-ala na ito ay katawan lamang ng Arachna, ang katawan nito ay pwede mamatay ngunit ang kapangyarihan na taglay nito ay patuloy perang maiipon. Nagulat na lang si Yoseong sa mga nalaman niya, napapatanong na lang siya kung anong kapangyarihan iyo. Ayon naman kay Bong De-ala na upang maging mas tumpak, ang tinutukoy niya ay ang laso nito, ang laso ng Arachna ang kapangyarihan nito. Pagkatapos ng lahat, gumawa pa sila ng mga armas gamit ang laso nito. Ngunit hindi mawawala ang laso na iyon, sa halip ay magbibigay ng sustansya sa batang Arachna na tumutubo sa loob ng katawan nito, at sa huli, ang batang iyon ay lalago upang maging makapangyarihan tulad ng nakaraang Arachna, isang laso na minana sa loob ng 10,000 taon. Hindi na lang makapaniwala si Yoseong sa lahat ng nalaman niya, kaya tinanong niya si Bong De-ala na kung ang ibig sabihin ba nito na may maliit na gagamba na tumutubo sa loob ng bagay na iyon ngayon. Nag-aalala na lang na sinabi ni Yoseong na hindi maganda ito, hindi pa nga sila sigurado kung kaya ba nilang mapatay ang isang Arachna. Ayon naman kay Bong De-ala na hindi pa naman katagalan nang namatay ang katawan ng Arachna kaya magiging okay lang silang lahat, ngunit para sa kanya ay nakikita niya ito bilang isang pagkakataon. Nagtataka na tinanong ni Yoseong kung anong pagkakataon ito. Nakangiti na sinabi ni Bong De-ala na walang sino man na nabubuhay ang kayang maabsorb ng mabilis ang isang lason maliban sa batang gagamba na nasa katawan ng Arachna ngayon, pero syempre may isang tao na mas mabilis pa kaysa doon. Pinagpapawisan na sinabi ni Yoseong na kung ang tinutukoy ba ni Bong De-ala ay si Bong De-ala mismo, sinang-ayon na naman ito ni Bong De-ala, siya na immune sa lahat ng klase ng lason. Natahimik na lang si Yoseong dito, kinuwento ni Bong De-ala na nung araw na nalason siya noon, ang pagkakalaso niya noon ay naging daan para mas lumakas lang siya. Kung magawa niyang mahigop ang lahat ng laso ng Arachna bago pa ang batang gagamba na nasa loob ng katawan nito, ang mangyayari ay magagawa na niyang mabasa ang libro na 10-Weapon Demon. Sa isip-isip ni Yoseong na isang Bong De-ala na pinahusay ng kapangyarihan ng Arachna at ng kaalaman ng libro ng 10-Weapon Demon na iyon, mukhang isang malakas na kaalyado, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya interesado sa kung ano ang kakalabasan nito. Nag-aalala na sinabi ni Yoseong na nung huling malason si Bong De-ala ng mahinang lason ay nagawa pera ng lason na iyon na mapatulog si Bong De-ala ng ilang araw. Hindi ba nito masyado nilalagay sa panganib ang buhay nito para lamang sa isang libro? Napatahimik saglit si Bong De-ala sa sinabi ni Yoseong, hanggang sa sinabi nito na ang mga kaibigan niya ay tinataya ang mga buhay nito at nakikipaglaban sa isang malakas na kalaban, kaya tinatanggihan niya na maupo lang sa gilid at walang gagawin kundi ang manood lang sa digmaan matapos makarating dito galing pa sa malayo. Mamaya sa araw na iyon, tuluyan nang umalis si Jeum Namgam pagkatapos nilang tatlo mag-usap. Nagtataka na lang si Pyongwide kung bakit hindi pa umaalis si Yoseong sa harap niya, kaya tinanong niya ito kung may gusto pa ba itong sabihin sa kanya. Sinang-ayon na naman agad ito ni Yoseong at sinabi nito na ito ang unang pagkakataon na makakapag-usap sila ng ganito. May isang katanungan siyang gusto talaga itanong dito matagal na. Tinanong naman ni Pyongwide kung ano yon. Sinabi ni Yoseong na may isang tao na nagsabi dito patungkol sa Jade of Disorder, kaya gusto niya sana malaman kung sino yon. Nagulat naman si Pyongwide sapagkat mukhang hindi niya pala nasabi kay Yoseong kung sino yon. Ang taong nagsabi sa kanya patungkol sa Jade of Disorder ay ang bata na binubugbog nila noong unang araw sa institute, at ang taong iyon ay si Bong De-ala. Hindi na lang makapaniwala si Yoseong nang malaman ito. Ayon pa kay Pyongwide na nanggaling si Bong De-ala sa Namman, kaya magkasabay silang na-interview sa Haenam kung saan ang Haenam ang lugar na mas pinakamalapit sa Namman, at iyon din ang araw na iyon kung saan sinabi sa kanya ni Bong De-ala ang patungkol sa Jade of Disorder na sa isang araw ng malakas na snow. Ang mga bundok ng Jade ay babagsak at magpapakita ng isang mahalagang kayamanan sa mundo. Sa isip-isip ni Yoseong na paano kaya nalaman ni Bong De-ala ang patungkol doon, sinabi ni Pyongwide na pagkatapos niyang mamatay ay wala na siyang pakialam pa patungkol sa mga kayaman o anupaman sa mundong ito.
Ngunit noong mga araw na iyon ay hindi niya napigilan ang galit niya kaya inutusan niya ang ibang mga disipulo na bugbogan si Bong Deola. Sinabi naman ni Yuseong na mukhang may hindi pagkakaintindihan sila, hindi siya pumunta ng Henam dahil sinabi ito sa kanya ni Bong Deola. Nalaman niya ang tungkol sa Jade of Disorder at nagpunta doon sa sarili niyang pagkukusa. Nagulat na lang si Pyongwide nang malaman yon. Ang akala niya pa naman ay sinabi din ni Bong Deola ang patungkol sa Jade of Disorder kay Yuseong kaya pumunta doon si Yuseong. Nahihiya na sinabi ni Pyongwide na mukhang maraming siyang dapat na ihingi na kapatawaran kay Bong Deola. Sinabi naman ni Yuseong na dapat ay gawin iyon ni Pyongwide at humingi ng kapatawaran kay Bong Deola. Kung mas pinag-isipan niya pa ito noon, malamang ay matutuklasan niya ang patungkol dito. Palagi si Bong Deola na ganito, alam niya ang maraming bagay na hindi alam ng iba, bilang hindi mahuhulaan. Ngunit ang hitsura nito ngayon, ito ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang kulay ng buhok nito ay naiiba, at mukhang tumanda ito. Kapag pinagmamasdan niya si Bong Deola ng ganito, walang kaduda-duda na si Chonma ito. Matingkad pa din ang alaala noong araw na pinatay siya ni Chonma, yung pumatay sa mga kasama niya at nagpasadlak sa bansang Junguan sa gulo. Ang parehong bastardo na ito, ang maisip na ang taong kinamumuhian niya matagal na ay palagi lang pala nasa tabi niya, ang isang misyon na dapat niyang matapos para mailigtas ang pagkasira ng bansang Junguan. Dumilim na lang ang mga mata ni Yuseong dahil sa galit na nararamdaman niya, hanggang sa napalingon siya sa espada sa gilid niya, at agaran itong kinuha, at inilabas sa kaluban ang talam, at mabilis na naghahanda para saksakin ang taong nasa harap niya, sabay tutok ng espada sa leeg ni Bong Deola. Nanginginig na lang sa galit si Yuseong habang nakatutok ang espada kay Bong Deola. Pumapatak na lang ang mga pawis sa buong katawan niya, habang sa isip-isip niya na ang kailangan niya lang gawin ay ang patayin ito, at kapag ginawa niya ito ay ang lahat ay magtatapos, at kapag namatay na dito mismo si Chonma, wala nang digmaan pa na mangyayari. Ang residual troops na hinahawakan niya, at ang lahat ng kanyang kasamahan, pati na rin ang bansang Junguan, ang lahat ng ito ay may iligtas. Makikita natin na mas lalo pang hinawakan ng mahigpit ni Yuseong ang espada habang nanginginig ito. Nagdilim lalo ang mga paningin nito, habang patuloy na pumapatak ang mga pawis nito, hanggang sa napapangiti na lang ito, at tuluyan ng napapangiti ng malademonyo, at malakas na tinurok ang espada papunta kay Bong Deola, kung saan ay maririnig na lang sa buong lugar ang tunog ng pagkakasaksak nito. Makikita natin si Yuseong na humihingal sa sobrang pagod habang nakaturok ang espada nito, subalit hindi nagawa ni Yuseong na mapatay si Bong Deola, sa halip ay sa gilid niya lang tinurok ang espada hindi sa leeg nito. Napapamura na lang si Yuseong sa isip niya at tinatanong ng paulit-ulit na kapag pinatay na niya si Chonma dito ay wala nang digmaan pa na mangyayari at ang bansang Junguan pati na rin ang mga kaibigan niya ay maliligtas, subalit naiinis na lang siya kung bakit hindi niya magawang mapatay ito. Sa isip-isip niya na kung totoo bang kapag pinatay na niya si Chonma ngayon ang lahat ng digmaan sa nakaraan buhay niya ay titigil na at hindi na mangyayari pa. Kaya mas lalo niyang hinawakan ang espada, at paulit-ulit na napapamura na lang sapagkat hindi na niya alam kung ano ang gagawin, hanggang sa binunot na niya ang espada sa pagkakatarok nito, at binitawan ito ng kinahulog sa lapag, sabay umupo na lang sa kanyang hig-on, at napapahawak na lang sa ulo niya. Sa isip-isip ni Yuseong na pagkatapos niyang mapili ang landas ng Gallant Class, nangako siya sa sarili niya na pipigilan ang lahat ng digmaan na pwedeng mangyari sa mga susunod pa o sa hinaharap, ang landas kung saan ay poprotektahan niya ang kanyang mga kaibigan at sisiguraduhin na wala sa mga ito ang mamamatay. Kung sana ay kakabalik niya lang sa panibagong buhay niya ay hindi siya magdadalawang isip na patayin agad ito. Kahit anong last year sana noong hindi pa niya naging kaibigan ito, sigurado sanang papatayin niya si Chonma nang walang pagdadalawang isip, pero ngayon alam na niya sa buhay na ito, na si Chonma, at pati na rin ang traidor na Five Monkey ay hindi na nag-exist sa buhay na meron siya ngayon. Ginamit ni Yuseong ang kanyang third eye, at habang pinagmamasdan si Bong Deola ay hindi niya alam kung ano ang nangyari upang itakda sila sa landas na iyon kung bakit nagkaganoon si Chonma at ang traidor na Five Monkey sa dati niyang buhay.
Ngunit ang taong nasa harap niya ngayon ay ang kanyang kaibigan na si Bong Deola at hindi si Chonma. Wala din kasiguraduhan na makumpleto niya ang mission kapag pinatay na niya ito ngayon mismo dito. Ang gulo na ng timeline, malaki ang chance na hindi siya maging Chonma. Nasasabi niya ito sapagkat nakikita niya kung ano na ang nangyayari ngayon sa mga tao na kabilang noon sa Tridor na 5 Monkey. Sa nakaraan niyang buhay ay hindi siya nagkaroon ng anuman na mission na may kaugnayan sa mga ito noong pumunta siya sa Henam, tulad ng kay Pyongwide, kung saan pumunta siya sa Henam para makuha ang Jade of Disorder, o kaya pati kay Demonggi at sa Dulmine technique nito, pareho sa libro na Great Feats of the Absolute Emperor o sa Astral Projection. Wala siyang natanggap na notice or missions regarding kay Ryohei Cho or Baekru Moyong. Inumpisahan lang naman niya hanapin ang mga ito dahil sa nakaraan mga alaala niya, ngunit sumasalungat ito sa kanyang kasalukuyang mga iniisip at kalagayan. Ang Tridor na 5 Monkey ay hindi na nag-exist sa panibagong buhay na meron siya ngayon, at kahit na lumakas na ito to the point na hindi na niya kayang makita pa ang level nito, mananatili pa rin itong si Bong Deola. Wala na din sa mga ito ang naging parte pa ng Tridor na 5 Monkey at ang mga ito ay mananatiling sila sa mga sarili nila, at si Pyongwide naman ay namatay bilang isang bayani ng Zhejiang, pero hindi ibig sabihin na walang posibilidad na maging Chonma ito sa mga darating na araw o taon, at iyon ang dahilan kung bakit napakahirap gawin ang desisyong ito. Not to mention, si Mamoru Miyamoto, ang nag-iwan sa kanya ng espadang ito. Kung nandito ito ngayon siguradong sasabihin nito sa kanya na, pinanood lang niya na mamatay ang kanyang mga kaibigan at wala itong ginawa kundi ang pigilan siya. Ngunit talagang papatayin mo ba ang isang kaibigan na walang ginawang mali, dahil lamang sa isang nakaraang sama ng loob na walang nakakaalala, at papatayin mo ba talaga ito habang wala itong malay? Hindi mo man lang ba susubukang lumaban ng patas? Ang mga kataga na iyon ay tatagos sa kanya sakaling buhay pa si Mamoru Miyamoto. Hindi na lang siya makapaniwala sapagkat talagang kakaiba ang tadhana sa pamamagitan ng pagsalakay ng mga mananakop na ito. Nakumpirma niya na ang buhay na ito ay ibang-iba sa kanyang nakaraang buhay. Ang rason kung bakit si Mamoru Miyamoto ay naging isang mapanirang tao ay kaparehas sa rason kung bakit si Chonma at ang Tridor na 5 Monkey. At ito ay dahil sa digmaan, ngunit mayroon pa ring maraming oras bago maganap ang iba pang mga kaganapan. Kung ang mga bagay ay tunay na naiiba sa oras na ito, nangangahulugan iyon na ang Bong Deola na nasa harap niya ay hindi malapit na maging ang Chonma na naaalala niya. Isa siyang kaibigan na nawalan ng malay habang sinusubukang lumakas para tulungan sila, na nangangahulugan na kung mayroong sino mang nag-iisang tao na kailangan niyang patayin sa buhay na ito ay dapat na ang isa o magiging pangunahing sanhi ng lahat ng kaguluhan sa mundong ito. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Monk of Empty Love, at iyon ang magdadala ng direkta o hindi direkta sa misyong ito, at doon din niya matutukoy na kung si Bong Deola ba ay magiging si Chonma o hindi. Ang lahat ng mga mahimalang penomena na ito ay nagtuturo sa kanya sa direksyong ito, di ba? Tama naman, di ba? Napahiga na lang si Yoseong habang napapabuntong hininga. Sa isip-isip niya na kung ano na ang dapat niyang gawin, nagpatuloy siya sa pag-iisip hanggang sa naguguluhan pa rin siya. Kaya mas ginusto na lang niya na bumangon na. Sa isip-isip ni Yoseong na kung sakaling mangyari ang pinakamasama, kung si Bong Deola man ay tuluyan na maging si Chonma, may isang paraan lang para mapigilan niya ito na mangyari. Ginamit ni Yoseong ang telepathy at kinakausap si Bong Deola. Sinabi ni Yoseong dito na makinig ito sa kanya ng mabuti. May mga bagay na kay Bong Deola niya lang pwede sabihin at ang mga bagay na ito ay nakalaan lang talaga para sa kanya. Ang mga bagay na sasabihin niya dito ay mga bagay na naranasan niya sa mahabang panahon. Nagpatuloy si Yoseong na sabihin kay Bong Deola ang lahat-lahat ng patungkol kay Chonma at kung paano siya nakabalik sa panibagong buhay na meron siya ngayon. Makalipas ang ilang oras sa labas ng paggamutan, makikita natin si Yoseong na paalis na sa lugar habang pinagmamasdan siya ng mga sundalo kasama si Commander habang si Yoseong ay naglalakad palapit kay Admiral Song at kay Master Honjin. Sinabi ni Admiral Song na narinig nila na aalis na si Yoseong kay nandirito silang lahat para makita ang pag-alis nito.
Ayon naman kay Yuseong na sa tingin niya na ito na ang tamang oras para umalis na siya at saka tuluyan na rin naman napigilan ang pagtatangkang pagsalakay ng kalaban, subalit nagtataka lang siya kung ano naman ang ginagawa dito ni Master Honjin. Naiinis naman na sinabi ni Master Honjin na si raulo na bata si Yuseong, natural lang para sa isang guro na pumunta dito para tignan ang mga estudyante nila na mga nakahiga at walang malay. Tinanong naman ni Yuseong na kung umiinom na naman ba si Master Honjin ng alak, nagtataka na lang si Master Honjin sa tanong ni Yuseong. Sinabi ni Yuseong na sigurado siyang umiinom na naman ulit ito ng alak, palagi kang nag-e-enjoy sa pagtikim ng mga sikat na inumin ng mga lugar na binibisita mo pagkatapos ng lahat, lalo pa ngayon na pareha si Master Honji at si Admiral Song na malakas uminom ng alak, napatahimik na lang ang dalawang lasinggero sa mga sinabi ni Yuseong. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na gayunpaman ay ito ay perpektong pagkakataon, sa totoo lang ay papunta na sana siya para hanapin si Master Honjin. Masaya na sinabi ni Yuseong na sana ay turuan siya ni Master Honjin at magkaroon sila ng pagsasanay na silang dalawa. Sa isip-isip ni Yuseong na level 45 pa lang siya noon nung dumating siya sa Zhejiang at dumaan siya sa napakalaking pag-unlad, ngunit pagkatapos niyang makaabot sa level 60, bumagal ang kanyang uri ng paglago, hindi na siya maaaring patuloy na umunlad sa kanyang kasalukuyang pagsasanay na nag-iisa. Ang lahat ay patuloy na lalago at lalakas, kung iisang tabi muna ang Monk of Empty Love ngayon, pagkatapos makita ang kanyang pag-unlad, sigurado siyang si Chorang Yung at Gukwan ay parehong magsasanay ng mabuti para malagpasan ang lakas niya, at si Bongde Ala naman ay sobrang nalagpasan na siya ngayon pagkatapos nito mahigop ang lahat ng laso ng Arachna. Kung tutulungan niya itong manatili sa tamang landas, kailangan niya ng lakas para magawa iyon. Nasa punto na siya ngayon kung saan kailangan niyang gumawa ng mga espesyal na hakbang, at ang unang tao na pumasok sa isip niya ay walang iba kundi si Master Honjin. Makakatanggap siya ng direktang patnubay mula sa taong nagdala sa kanya sa First Division. Napapangiti na lang si Master Honjin nang marinig ang mungkahi ni Yuseong hanggang sa napatawa na lang ito ng malakas na kinagulat ni Admiral Song at Yuseong. Nakangiti na sinabi ni Master Honjin na bakit ang tagal pa bago lumapit sa kanya si Yuseong samantalang matagal na niyang hinihintay na sabihin ni Yuseong ito. Masaya siyang hindi nasayang ang oras niya sa pagpunta dito sa Hangzhou. Sinabi naman ni Yuseong na si Master Honjin ang nawala noong araw na dinala siya nito sa First Division kaya ngayon niya lang ito nasabi dito. Sinabi naman ni Master Honjin na kung patungkol doon kung bakit siya nawala ay ipapaliwanag na lang niya ito sa tamang oras. Ngayon ay maigi na mag-umpisa na sila sa pagsasanay. Nagulat na lang si Yuseong nang marinig na mag-uumpisa na agad sila ngayon mismo. Tumatawa na sinabi ni Master Honjin na kung may problema ba doon, ang unang aralin ni Yuseong na gagawin mismo ngayong araw ay ang sa kabilang banda habang maririnig ang mga tunog ng ibon, sa loob ng kwarto ni Bongde Ala, makikita natin na nakahiga pera nito katabi ang libro ng Ten Weapon Demon, hanggang sa biglaan na itong bumangon, at napatingin na lang sa may hinihigaan nito, nakita niya kung saan tumama ang espada ni Yuseong, kaya hinawakan niya ito para malaman kung ano ang nangyari dito, habang hinihimas ang pinsala na ginawa ni Yuseong sa higaan ay sinabi ni Bongde Ala na si Chonma na ang demonyo na sumairan ng mundo, at siya ba bilang si Bongde Ala ay maaaring maging si Chonma, hanggang sa tuluyan ng namatay ang kandila, at makikita natin na wala na si Bongde Ala sa hinihigaan nito.